sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, walang habas na sinugod ng grupo ni General Wei Yan ang mga multong humaharang sa kanilang daraanan. Sino gustong umatras? Tayong mga taga Dao Academy, hindi duwag, sigaw ni Do Yehu habang inaatake ang multo. Patuloy silang tumakbo ng may alab at determinasyon hanggang sa bumungad ang isang dambuhalang itim na harang sa kanilang unahan. Huminto ang grupo sa harapan nito. Sabay sabing madiin ni General Wei Yan, dito nagmumula ang sakuna. Habang lahat ay tila natameme, nagtaas ng kilay si Jiang at napamulagat. Ang laki ng barrier na to, parang kapareho ng spell na ginamit ng Demon Cultivator para ikulong ako dati. Sinubukan ni General Wei Yan na basagin ang barrier gamit ang kanyang espada. Pero nabali lang ang espada nito, parang toothpick sa harap ng bakal, tulala siyang nakatitig sa espadang naputol. Samantala, sa likod, nagbubulungan ang dalawang estudyante. Kung tama ang alaala ko, ang espada ni Wei Yan ay isang walang kapantay na kayamanang nagkakahalaga ng 5,000 Dao merits, di ba? Kung siya nga hindi kaya, lalong imposible para sa ordinaryong Dao swords natin, sagot ng isa. Sumigaw si General Wei Yan habang nakatingala sa barrier. Baka merong may alam sa solusyon sa inyo. Sige, subukan nyo. Biglang umapal ang isang estudyante, lumapit, sabay ihi sa barrier. Ako na, General Wei, tungsil ang barrier, lampas sa kakayanan mong basagin. Napalingon si Wei Yan, mukhang confused, ano ibig mong sabihin? Bahagyang tumalikod si Huang Azon, third-year student ng Dao Academy, sabay paliwanag, sobrang lakas ng yin energy dito. Tanging ihi ng batang lalaki ang kayang magtaboy sa masasamang espiritu. Intact pa yung energy ko, kaya ako na. Dagdag pa niya, may pilosopong hirit, ikaw naman, General Wei, bata ka pa, accomplished ka pa. Tingin ko matagal mo nang nawala ang inosenteng pagkabinata, di ba? Hihihi. Sa likod, napanganga si Jiang Wang, ang kapal ng mukha, pero parang ang bait rin sa kakaibang paraan. Nag-cruise ng braso si Do Yehu. Sabay sabing mayabang, HMPH, karapat dapat siyang maging kainuman ko. Inis na siniko ni Zhao Roqing si Do Yehu sa tiyan, ano bang ipinagmamalaki mo? Samantala, matikas na nakatayo si General Wei Yan sa harap ni Huang Azon, sabay tanong ng mariin, kaya ba to? Kalma lang ang sagot ni Huang Azon habang nakatingin sa barrier, wala pang apurahan, 2 patak na lang, konting tagtag pa. Pagkatapos ng ilang sandali, matapos siyang umihi, napakamot siya sa ulo. Bakit parang walang epekto? Sino sa inyo ang virgin pa? Sama-sama na lang tayo, Tara. Napangisi si Do Yehu, may halong biro at panunuya. Bata, feeling ko hindi dahil kulang, baka dahil sobrang maliit lang yang junior mo, tama ba? Dagdag pa ni Zhao Roqing habang tumatawa, o baka naman mas malakas ang epekto ng dugong lalaki. Try mo ulit, dali. Biglang sumigaw si General Wei Yan, halatang inis, tama na yan, tigilan na ang kalokohan, may iba pa bang ideya kung paano babasagin ang formation? Sa tabi, napabulong sa sarili si Huang Azon, hawak ang bewang at litong-lito, imposible, sobrang puro ng ihi ko, baka nasira ko ang yang chiko sa kaka-masturbate kamakailan. Habang abala ang lahat, lumapit ng marahan si Wang Changxiang kay General Wei Yan, nakapikit pa habang nagsalita. Nung pinawi ko ang fog kanina, napansin ko, parang nabuo ng wonder and soul sa Shaolin Town ang 9 Palaces Formation. Napakunot noo si Wei Yan, 9 Palaces Formation, paano ito babasagin? Walang pag-aalinlang ang sagot ni Wang Changxiang, kalmado pa rin, ang dakilang dibisyon ng celestial numbers ay sumusunod sa paglitaw ng yang at pag-atres ng yin, nagsisimula ang yang sa Z, at ang yin sa Wu, kaya nabubuo ang Supreme 9 Palaces. Ibinuka ni Wang Changxiang ang mga mata, halatang seryoso, madali lang sirain ang formation, kung mawawasak ang mga core ng 8 palasyo, kusa nang babagsak ang Central Palace. Pero ang problema, gumamit ang gumawa ng fog para itago ang mga core ng formation, at saka, hindi na natapos ni Wang Changxiang ang paliwanag dahil napasigaw na si General Wei Yan, punong-puno ng tensyon, ginamit ang mga multo sa pagbuo ng formation. Malamang ang mga core ay bunga ng pagkakakain ng mga espiritu sa isa't isa, kaya naging resentful at mabangis na spirito, unpredictable ang lakas nila, walang oras para mag-isip pa. Ako na sa Khan Palace, ang ibahati sa 7 grupo, sirain ang tig-isang palasyo, magkita tayo uli dito. Samantala, yumuko ng bahagya si Zhao Lang, mariing nagsalita habang magkasalubong ang kamao at palad sa harap. Wang Changxiang,
Dito ka lang muna para makapagpahinga at obserbahan ang sitwasyon, mag-iwan ng 4 na tao dito para sundin ang utos mo at handang tumulong sa iba anumang oras. Sa sandaling yon, dali-daling naghanda si Li Jiangqiu para umalis, mariin siyang nagpahayag bago maglakad palayo, iiwan ko ang Kun Palace sa mga tauhan ko, pupunta ako sa Shen Palace, bahala na kayo sa natitirang palasyo. Agad namang tumindig ang 4 na magkakapatid, sabay bigkas ni Jiang Wang, kami ng mga kapatid ko ang bahala sa Zon Palace. Ipagkatiwala niyo sa amin ang Zhen Palace, mariing saad ng isa pang grupo. May isang grupo ring determinado ang sigaw, ang Chen Palace, akin na. At narinig ang isang matapang na tinig, Tara na, kami ang mag-aalaga sa Li Palace. Lumipas ang ilang sandali sa Zon Palace, sa ilalim ng makapal na hamog, mabilis na tumatakbo ang magkakapatid na Jiang Wang, si Du Yehu, may agam-agam, ang tanong, isang tingin, 2 hakbang, 3 liko, kuya, sigurado ka ba sa landas natin, paikot-ikot lang tayo. Nasaan na ang masamang espiritu? Hindi nagpatinag si Ling He, 4, 5, 6 na hakbang paabante, yun ang sabi sa libro, sundin lang natin. Bigla siyang huminto, nagmatsyag sa harap, saka mariing winika, 7, 8, 9 na ikot, hindi kailanman labis, bilang hanggang 10, at lalantad na ang katotohanan, sabay sigaw, tigil. Nagulat ang grupo, tumigil agad si Jiang Wang, Zhao Ruqeng, at Du Yehu, sabay masid sa paligid. Sa isang madilim na sulok ng hamog, may pulang liwanag na pilit lumilitaw, napaatras si Jiang Wang sa gulat, may amoy ng dugo sa kapal ng hamog. Sakto, 10 ikot na to, mariing sabi ni Zhao Ruqeng. Nagtanong si Du Yehu, talaga ba? Lumitaw na ang masamang multo, panoorin niyo ko, isang suntok lang yan. Pero bago siya kumilos, isang kamay na may matutulis na kuko ang biglang umatake. Patungong direksyon ni Jiang Wang, mabilis niyang iwinasiwas ang espada at nasalag ito, pero napaurong siya ng ilang metro. Halatang tensyonado, pawisan at kunot noo si Jiang Wang habang sinasabi, Ruqeng, ilang porma na ng Purple Chi from the East Sword Art ang kabisado mo. Sagot ni Zhao Ruqeng nang may buong tiwala, 3 unang porma, kabisado ko na, maganda, sagot ni Jiang Wang, puno ng determinasyon, kami ni Ruqeng ang susugod, kuya. Pangalawang kapatid, kayo ang magtaboy sa mga nakapaligid na multo, at sa puntong yun, lumitaw ang nilalang, isang nakakatakot na zombieing demonyo. Ang presensya niya ay parang kamatayan mismo ang gumagapang sa paligid. Sa isang iglap, sabay na sumugod si Jiang Wang at Zhao Ruqeng, matatag ang kanilang mga hakbang, mariing sinabi ni Jiang Wang, puno ng determinasyon, Ruqeng, makipagtulungan ka, walang alinlangan ang sagot ni Zhao Ruqeng, walang problema. Habang naghahanda ang dalawa, biglang lumingon ang demonyong zombie, kasabay ng matalim nitong tingin, hindi na nag-atubili si Jiang Wang, tumalon siya sa harap ng kalaban at gamit ang kanyang teknik na Purple Chi from the East Sword Technique First Kill Form, ibinugi niya ang atake ng sobrang bilis. Ngunit matindi ang kalaban, hindi natinag ang demonyong zombie, at sinabayan pa ang galaw ni Jiang Wang. Sa kabilang dako, mabilis na umikot si Zhao Ruqeng at inihanda ang second kill form. The trick is accuracy, walang patumpik-tumpik. Inatake niya ang likod ng demonyong zombie, pero hindi ito nagpahuli, gamit ang mga matutulis nitong kamay. Umatake ito pabalik, napilitang umatras si Zhao Ruqeng at nabitawan ang espada niyang nakatarak sa gilid ng zombie. Ilang metro siyang napaurong matapos bumagsak sa lupa. Hindi pa tapos ang bangis ng zombie, tumalon ito patungo kay Zhao Ruqeng. Napamulagat si Ruqeng sa gulat nang matanto niyang wala na siyang armas. Pero bago pa siya makain ng takot, biglang lumitaw si Jiang Wang sa kanyang likuran. Handa na ang third kill form. The trick is to pierce, at sa isang saksak, tinarget niya ang mata ng demonyo, napasigaw ito sa sakit at galit. Nagulat si Jiang Wang sa tibay ng demonyo, sabay sabing, sobrang tigas, pero di siya nagpadala, kaagad siyang umatras nang umatake muli ang demonyong zombie. Sa di kalayuan, abala sina Ling He at Du Yehu sa labanan kontra multo, biglang sumigaw si Ling He, Ruqeng, sabay bitaw ng kanyang espada, saluhin mo. Mabilis itong sinalo ni Zhao Ruqeng at tumakbo agad pabalik sa labanan, gamit ang second kill form muli, inatake niya ang likod ng demonyo, napasigaw ito sa sakit, sa kanya inapakan ang likod nito para hugatin ang espada, sabay sabing, hindi na dapat mawala ang espadang ito. Pero nang pilitin niyang hugatin, hindi ito gumalaw, lumaki ang mga mata niya, sabay sabing, Diyos ko, anong klaseng kapangyarihan meron ang multong ito, at sa gitna ng tensyon, muling sumigaw si Jiang Wang sa kanyang kapatid, Ruqeng.
Sa isang iglap, natano ni Zhao Ruqing ang dambuhalang atake ng demonyong zombie mula sa gilid. Bago pa sila makaiwas, sabay na tumama ang mga pag-atake, malutong, mabangis, at sapat para ipatilapon sina Jiang Wang at Zhao Ruqing sa sahig na parang mga nabagsak na bituin sa madilim na gabi. Napasigaw si Ling He, puno ng pagkabahala, third brother, fifth brother, kitang-kita ang hirap ni Jiang Wang at Zhao Ruqing, bubog, namimilipit sa sakit at halos hindi makagalaw. Pero hindi pa tapos ang bangis ng demonyong zombie, mabilis itong lumusab patungo kay Zhao Ruqing na nakadapa pa, at bago tuluyang sumalpok ang atake, isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa paligid, kasabay ng pagbugso ng hangin na tila sumigaw ng laban. Napapikit si Zhao Ruqing, akala niya ay tapos na ang lahat, pero sa pagdilat niya, nagliwanag ang kanyang paningin, si Du Yehu, walang takot na sinalag ang atake, ang katawan niya ay nag-aalab sa enerhiya, at mariing winika, buwiset, sawan ako sa pagiging duwag, ngumisi sina Ling He at Jiang Wang, sabay sabing, second brother, punong-puno ng kagalakan at pag-asa. Habang si Zhao Ruqing, nagningning ang mata at buong pusong sinabi, Old Hu. Sa sandaling yun, pinakawalan ni Du Yehu ang kanyang matinding teknik, ang Chi Blood Smoke Signal. Bigla na lang umuusok ang kanyang katawan, parang nagising ang mabangis na tigre sa kanyang loob. Kasabay nito, mariin niyang sinabi habang mahigpit na hinahawakan ang braso ng demonyong zombie, kahit hindi ko pa nabubuksan ang aking mga meridian at wala akong alam sa mga teknik ng espada, pagdating sa vital energy at dugo, sapat ang meron ako. At boom, isang napakalakas na suntok ang pinakawalan niya sa mukha ng demonyo, napatalsik ito, at lumuwa pa ang isa nitong mata sa tindi ng tama. Habang nakaluhod si Jiang Wang, napasigaw siya sa tuwa, galing mo, kuya, yan ang bubura sa paningin niya. Sa eksenang yun, kitang-kita ang makisig na katawan ni Du Yehu, pulang-pula habang may usok na tila nagmumula sa kanyang lakas na parang ibang katauhan. Napangiwi si Zhao Ruqing habang tanong niya, Oy, Old Hu, sinusunog mo ang vital energy mo ng ganyan, di ka ba natatakot mawasak ang pundasyon mo? Pero bago pa siya makasagot, mabilis siyang inihagis ni Du Yehu sa direksyon ni Ling He at mariing sinabi, tumigil ka na sa pag-aalala at umalis ka sa landas ko. Inis na isinigaw ni Zhao, naku, ang baho mo talaga, Old Hu. Samantala, nakaluhod pa rin ang demonyong zombie pero unti-unti na itong tumatayo, hinawakan nito ang nailansad na panga at sa isang iglap, naibalik niya ito sa lugar gamit ang isang twist. Kasunod nun, sinuntok niya ang sahig, nabiyak ito ng bahagya. Tapos, sinakmal niya ang dalawang multo at pinutol ang mga ulo nila. Sa isang nakakakilabot na eksena, kinain ng demonyong zombie ang mga ulo. Nang makita ito, napakunot noo si Zhao Ruqing, galit na galit, sabay sabi, kinakain niya ang ibang multo. Ano ba ang balak ng gagawang to? Nanlaki ang mata ni Ling He sa gulat at sagot niya. Ang mga mababangis na multo ay nilikha sa paraan na parang goo poison, pinipilit silang kainin ng isa't isa, kaya ngayon, kailangan din niyang bumawi sa lakas sa pamamagitan ng pagkain ng mga multo, at mas lalakas pa siya. Makikita naman na dahan-daang bumubukas ang napakaraming mata ng demonyong zombie, galit na galit ang ekspresyon ni Jiang Wang, sabay sigaw, ang sama, di uubra ang plano nating sirain ang paningin niya, wala na tayong ibang paraan kundi harapin siya ng direkta. At bigla na lang napasigaw ang demonyong zombie, dumadagundong ang kanyang tinig sa buong paligid. Hindi nagpatumpik-tumpik si Du Yehu, tumalon siya papunta sa direksyon ng demonyo, sabay inis na sigaw, tumahimik ka na, maduming maltong punong-puno ng galit, pasisigawin kita gamit ang mga kamao ko. Pagkatapos, inihanda ni Du Yehu ang kanyang kamao para tuluyang salubungin ang demonyong zombie, mariin niyang wika, ako na ang bahala rito, ang natitiray nasa iyong mga kamay. Jiang Wang, sa isang iglap, nagpaulan siya ng sunod-sunod na mga suntok, ngunit mabilis din ang tugon ng demonyo, sinasabayan nito ang bawat galaw ni Du Yehu, kaya't ang kanilang banggaan ay naglabas ng matinding pressure sa buong paligid. Hindi nag-aksaya ng oras si Jiang Wang, agad siyang sumugod at ginamit ang kanyang teknik, first kill form at second kill form, tumama ng malutong ang kanyang mga opensa sa braso ng demonyong zombie, halos maputol ito sa lakas ng kanyang bagsak. Sa sobrang sakit, napahiyaw ng ubod lakas ang demonyong zombie, na lumikha pa ng malakas na sound wave na yumanig sa paligid. Hindi nagtagal, walang alinlangan na sumugod ang demonyong zombie kay Du Yehu, napatilapon siya ng ilang metro, tumama ng malakas sa sahig. Kuya, sigaw ni Jiang Wang, puno ng pag-aalala, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang tinarget ng demonyong zombie, swabe niyang naiwasan ang unang atake,
Pero may isa pang dumating, ilang pulgada na lang ang layo, at tiyak na tatamaan siya. Pero hindi papayag si Doyeho, sa isang iglap, sinalubong niya ang galaw ng demonyong zombie, niyakap ng mahigpit ang malaking braso nito, sabay sigaw niya, alagaan mo ang sarili mo sa labanan, at bumalik ka. Oo, kuya, mariing sagot ni Jiang Wang, buo ang loob. Pagkatapos, ginamit ni Doyeho ang buong lakas para i-twist ang dambuhalang braso ng demonyong zombie, nag-crack ito ng madiin, na-dislocate sa lakas ng kanyang hawak, nagningning ang kanyang mga mata sa tindi ng determinasyon, kasabay ng kanyang sigaw, gawin mo na ngayon. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Jiang Wang, agad niyang inihanda ang kanyang teknik, Purple Chief from the East Sword Technique, Third Kill Form, ang sikreto, tumuhag, nagliwanag ang kanyang espada sa makapangyarihang lilang kulay, at sa isang mabilis, walang pag-aalinlangang galaw, pinakawalan niya ang atake, tumama ito ng tuwid sa braso ng demonyong zombie, at naputol. Pagkabagsak ni Jiang sa lupa, bahagya siyang lumingon sa likod, kalma pero alerto, sa di kalayuan, nagbunyi si Doyeho habang hawak pa ang pugot na braso ng demonyo, ayos, sigaw niya, pero sa likod niya, papalapit ang dambuhalang kamay ng isang nilalang, handang umatake. Sa isang iglap, ginamit ni Jiang Wang ang kanyang natitirang Dao Essence, dalawa, sabay-sabay, at pinakawalan ang teknik niyang tinatawag na, ang susi ay konsentrasyon, boom, nabloke niya ang suntok ng zombie demon na patungo kay Doyeho. Humugat si Jiang ng hinga, hinawakan ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, mas malakas pa ang halimaw na to kaysa sa nauna, halos ubos na ang Dao energy ko. Pero ibibigay ko ang lahat, sabay sinaksak ng buong lakas ang kamay ng demonyo, lumikha ng nakabibinging shockwave, napasigaw sa galit ang halimaw, at nagbitaw ito ng matinding atake na nagpatalapon kina Jiang at Doyeho. Samantala, galit na tumitig ang zombie sa kanyang putol na braso, habang pilit siyang naglalaway tulad ni Venom, sa kabilang dako, tuloy ang bakbakan ni Linghe at Zhao Ruqing laban sa mga multo, habang inaapakan ni Linghe ang mukha ng isang multo, mariin niyang utos, Ruqing, tulungan mo sila, kaya ko pa dito, ayon sa kasulatan, may kahinaan ang lahat ng nilalang na pinalakas ng yin energy, tamaan mo ang mata sa dibdib. Nakuha ko, sagot agad ni Ruqing, makikita na nakasubsob sa lupa sina Jiang at Doyeho, ubo ng ubo si Doyeho, tanda ng matinding pinsala sa kanyang katawan dahil sa teknik niyang Burning Blood Chi. Second brother, seryosong sabi ni Jiang habang hinawi ang kahoy, kapag patuloy mong sinusunog ang blood essence mo, baka tuluyan kang masira. Tumayo sila kapwa, lumakas ang determinasyon ni Doyeho, kahit maubos pa lahat ngayon, lalaban ako hanggang dulo laban sa maltong to. Habang naglalakad si Jiang, napamulagat siya, naglaho bigla ang zombie, sa paglingon ni Doyeho, nakita niyang paparating ang demonyo mula sa gilid, nakanganga, puno ng matatalim ng ngipin, handang sagpangin si Jiang na walang kamalay-malay. Pero bago pa makalapit ang halimaw, dinampot agad ni Doyeho ang bunganga nito, sinipa si Jiang sa malayo para mailigtas, nagliyab ang kanyang mga mata sa galit, hayop ka, huwag mong gagalawin ang kapatid ko. At sa malakas na sigaw, puno ng tapang at paninindigan, Jiang Wang, tapusin mo na. Nang marinig ang utos, agad tumugon si Jiang Wang, sige, malinaw, buong lakas niyang tinapak ang lupa para makabuelo. Sabay ikot ng todo gamit ang kumikislap niyang espadang kulay lila, dama po ang bawat hiwa sa paa ng demonyong zombie, malutong ang tunog ng tinamaan, sugat-sugat ang mga paa ng kalaban. Pero isang iglap, natigilan si Jiang Wang, naputol ang espada niya. Bago pa siya makapagsalita, isang napakalakas na sipa mula sa halimaw ang tumama sa kanya. Tumilapon siya sa ere, parang ibong pinatalsik ng hangin. Hindi pa tapos ang halimaw. Sinundan niya agad si Doyeho at buong lakas na inatake, na itapon din ito ng ilang metro, sumigaw ng ubod lakas ang demonyong zombie sa tindi ng sakit na nadarama mula sa mga pinsala. Sa sandaling yon, hindi nagpatumpik-tumpik si Zhao Ruqing, gamit ang matinding teknik, first kill style, the key lies in speed, pinakawalan niya ang atake papunta sa paa ng halimaw, tusok diretso sa laman, nanlaki ang mata ng demonyong zombie, pero bago pa ito makakilos, may tumama sa kanyang noo, bagsak ito agad, lupaypay sa sahig. Di pa tapos ang laban, pinakawalan ng halimaw ang matutulis nitong mga buto papunta kay Zhao Ruqing, sa gitna ng tensyon, mariing sigaw ni Zhao habang nakapikit ang mata, huwag kang makisali. Pero mabilis kumilos si Doyeho, sinunggaban ang kamay ng halimaw bago pa tumama sa kasama niya. May halong galit at pagmamahal, sumigaw si Doyeho, ano,
Ako ang pangalawang kuya mo, syempre poprotektahan kita hanggang dulo, ha? Sabay binato ang putol na braso ng zombie mula sa likod. Gamit ang buong lakas, sinakal niya ang leeg ng halimaw, punit-punit ang kasuutan niya sa tindi ng puwersa. At dun na niya sinigaw, Jiang Wang, ikaw na ang bahala. Lumundag si Jiang Wang. Taas noo sa gitna ng ere, dala ang putol na espadang kulay lila na muling nagliliwanag, sabay sigaw ng buong diwa, nandito na ako.